Dito sa buwan ng Ramadan na ito mga kapatid ay mahalaga sa atin yung bawat pagdarasal natin. Kahit na hindi buwan ng Ramadan, yung pagdarasal natin dito ay napakahalaga sa atin. Kaya dumating sa atin yung buwan ng Ramadan upang tayo ay magparami ng ating pagdarasal. Kahit na lumisan yung Ramadan, may mga tao na masyado silang busy sa kanilang trabaho at hindi na sila nakakapagsala. At nung dumating sa atin, pumasok sa atin ang buwan ng Ramadan, ay isa itong dahilan upang manumbalik yung mga gawain natin pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. In short, maraming mga tao na dito nagsisimula sa buwan ng Ramadan ang kanilang pagsasala dahil sa natutunan nila sa buwan ng Ramadan ang pagsasala. Kasi nandito yung salatu tarawih, salatu tahajjud. Hindi ba yun ang patunay na mas lalong sinisipagan ng tao yung pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito ay isang beses lang sa isang taon. Kaya paglisan ng buwan ng Ramadan, maraming mga tao na meron silang natutunan dito sa buwan ng Ramadan. Isa na doon yung pagsasala. Kasi nung hindi pa Ramadan, maaaring hindi siya nakakapagsala gawa ng napaka-busy niya sa kanyang trabaho. Napaka-busy niya sa kanyang mga negosyo, sa kanyang mga tungkulin. Tapos nung dumating ang buwan ng Ramadan, ay naging dahilan ang Ramadan upang matuto siya magsala. Maaring yun yung lesson na natutunan niya sa buwan ng Ramadan. At ang ibang mga kapatiran naman natin, ibang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanilang natutunan dito sa buwan ng Ramadan, yung tinatawag natin na as-sabar, yung pagtitiis o pagtitimpi ng tao. Ito yung mga common lessons na natutunan natin dito sa buwan ng Ramadan, sapagkat dito sa buwan ng Ramadan hindi lang tayo nag-aayuno, hindi lang tayo nagtatahajjud, nagtatarawih, kundi dinidevelop din natin sa puso natin yung sabar. Kasi once na nag-ayuno yung tao, yung mga bagay na kahit na ito ay naging halal sa kanya ay kinakailangan niyang magtiis na hindi niya magagawa sapagkat ito ay makakasira sa kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Anong halimbawa? Yung pagkain at saka yung tubig, ito ay halal sa isang tao. Pero dahil sa siya ay nag-aayuno kay Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tinitiis na yung bagay na yun dahil sa kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din yung mga pagiging emotional ng isang tao ay nakokontrol natin ito sa buwan ng Ramadan. Ito kasi yung magic ng Ramadan. At yan yung ilan sa mga bagay na natutunan natin dito sa buwan ng Ramadan. Liban na lang sa tao na lumisan sa kanyang Ramadan, ay wala man lang siya natutunan. Kumbaga sa pag-aaral, isang taon siya nag-aaral, umattend sa school, tapos araw-araw may pasok, may lecture ang professor, ang kanyang teacher, pero wala man lang siya natutunan. Yun ang delikado na maging sitwasyon ng isang tao. Yung lumisan yung buwan ng Ramadan sa atin, pero wala man lang siyang bakas sa ating pananampalataya na ito ay magpapatibay ng ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ilang Ramadan pa ang dumating sa kanya, kung ganun ang kanyang kaugalian ay wala pa rin magbabago sa kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.